Yan mga buddy, binidyo ko na lang to mga buddy at mahina ang internet ko pag nag-live ako para klaro mga buddy. Yan, sinagot lang natin yung tawag ng mga bago nating client kanina. So, kaya nahinto yung ating live. So, continue natin. So, yung firing order po ng D6CA tsaka D6CB ay 153624. Ayan, inline po yan. Ayan mga buddy, inline. 6 cylinder. Tapos, ang running mate po niyan ay, yan po, yan, tapat-tapat na yan. 1, 6. Ang 5 barbula, running mate 2. Sa mga bago po yan, sa mga mekaniko po na alam na yan. Ayan. Yung 3, 4. 6, 1, 2, 4, 2, 5, 4, 3. Yun. Ibig sabihin, mga buddy, yan po yung ka-running mate niya, mga buddy. Yan, yan tapat-tapat na yan. Ayan. Sa mga nagsisimula pa lang naka-body ko. Ayun. Ngayon sa mga hindi pa naka-encounter ng yung D6CA, D6CB na makina, yung day gold na yan. Ayan. Ang ano po niyan, ang yan po ang firing order niyan. Tapos ito po ang sa injector niya na procedure, mga buddy. Yung inject kasi may nagano sa atin na kabady nating mekaniko sa La Union. Oh, sinare natin tong formula na to, mga buddy. Yan, sinare natin yan. Ngayon, ang pag-adjust niyan mga buddy, binigyan ko siya ng dalawang tips. Ang pag-adjust po ng injector niyan, kahit wala kang dial indicator, caliper lang po gamit. Yan mga buddy. Yung caliper natin na ganyan. Tuturo ko sa inyo mga buddy. Habang nag-iinit tayo ng suman at magkakape ulit tayo ng pangatlong baso ngayong umaga. Yan. Habang umuusok-sok na yung suma natin, chuchuri tayo mga buddy. Yung injector niya mga buddy, yan, tsaka valve. Pag mag-a-adjust ka ng unong barbula, na-adjust mo yung unong barbula, yan, surical po to, na-adjust mo na yung unong barbula, susunod mo na injector na i-adjust 5. Ngayon, tatalong ka, 5. Pag mag-a-adjust ka ng 5 na barbula, tatalong ka, injector na 3. Ngayon, yung kasunod. Tapos 3 na, na barbula, 6 na injector ang i-adjust mo. Ayun. Tapos 6 na barbula, 2 na injector. 2 na 2 na barbula, 4 injector. 4 barbula, 1 injector. Ayun. Ngayon, ang gamit po diyan, yung chief mechanic dati na kaibigan ko, meron dial indicator, 10,000 daw bilhin niya nung araw. Year ano pa yon? Year 2000 na 2019 yata yun, nung time na yun, nung chief mechanic pa ako sa company. Wala pang alagang lakay. So, ngayon mga buddy, kahit wala kang, yung sa injector po niyan, na procedure sa pag-adjust, kahit wala kang dial indicator, pwede. Ito lang ang gamit, caliper. Ayun mga buddy. Tuturo ko sa inyo. Yung injector niya, halimbawa, na-adjust mo na yung unong barbula, sa is na injector ang i-adjust mo, proceed ka sa is na injector. Ang i-adjust, ang gagawin mong adjust dyan, ang style niyan, ito yung injector. Tsuri lang to mga buddy. Injector yan, alam na ng mga mekaniko yan. May lock nut yan. Yung lock nut niya, 14mm. Yan. Nasa puso ko pa yan mga buddy. Hindi pa nakakalimutan yan. 14mm or 17mm, pero I'm sure 14mm. 14 yun. May lock nut na 14 yan. Tapos, screw, ang type niyan, screw. Yung parang, yung screw po natin, yung flat. Yan. Yun yung, parang ano pa, ang style nitong injector nito, parang sa barbula, yung sa, ano ng barbula, yung sa adjustment niya, ng valve. So, screw dito, yan, may lock nut na 14, yan yung lock nut niya. Luluwagan mo muna yung lock nut, tapos, dito ka napipihit sa screw na ito. Tapos, ang gagawin mo niyan, susukatin mo buddy ng, ang sukat niya na ito. Yan. Parang ganito yan mga buddy. Tsuri ito eh. Yun. Dito ang tutok mga buddy. Yan. Parang ito. Example ito. Ito yung example ng adjustment ng injector. Yan. Ito yung lock nut. Luluwagan mo. Then makikita mo rito yung pipihitin mo na screw. Biyak yan. Biyak dito yan. Screw nga eh. Adjustment eh. Ngayon, yung caliper mo, hindi na kailangan ng ano yan, ng dial indicator. Hindi,
hindi ka na bimili. Tested na yan mga buddy. Ayun yung tips. Tututok mo na dito yan mga buddy. Tututok mo. Ayun, tutok mo ganon. Ayun. Matanda pa sa hapon tong caliper ko na ito. Sulit na ito eh. Tututok mo. Ayun. Pag tutok mo yan mga buddy, tinutok mo dyan. Ayan, tinutok mo ganon. Ayun. Yun yung reference mo mga buddy ha. Ayan, yun ang reference mo. Doon mo itututok. Itututok mo yung sa lock nut. Yung caliper natin. Tututok mong ganyan. Kunin mo muna yung reference mga buddy. Nun sa injector mo. Ayan, kunin mo. Ganun yun mga buddy kapag kunin mo buddy. Ayun. So, ang ano nyan, ang ano po niyan sa ginagawa ko na adjust sa ganito sa injector ng D6CA, D6CB ay 4 ano lang mga buddy, 4 mm lang yan. Basta apat na bilang ka lang sa caliper ng 4 na guhit mga buddy. Dito. Ayan. Bibilang ka lang diyan ng 4 mga buddy. Kamukha nung ginawa ko kanina. Yung dating nyo na yung dating adjustment niya ron nung tinanggal ninyo mga buddy, kunin mo yung reference na yun. At yung body ay siguradong standard pa yun mga body, standard. Lalo kapag ka nabasalan nyo yung halimbawa basal. Kasi may tinatawag na basal eh. Yung tinatawag na basal yung hindi pa na overhaul, tapos i-tune up mo halimbawa. Ganon. Tapos yung halimbawa may senaryo na yung injector niya ikakalibrate. Ngayon kapag ikinalibrate ngayon yung injector, ibabalik na ngayon yun, tatanggalin yung camshaft niya, yung rocker arm, tune up muli siya. So kailangan makuha mo yung reference na ito, yung sa sinasabi ko, yung sa ng adjustment ng injector, kailangan makuha mo. 4 mm lang body 4 na guhit lang ang ginagawa ko dyan mga body. Yun yung pinaka, kung makukuha nyo yung standard lalo, mas mapakaganda yung mga yung mga hindi pa nababaklas, hindi pa na i-overhaul o hindi pa na itatap overhaul. Pero kung nakalibrate na at mga body, yun. Ibig sabihin, pag may reference ka ng standard pa, mas maganda. Tsaka mo i-apply. So, yung tinuturo ko sa inyo, matik na kagad na meron na sukat. Ibig sabihin mga buddy, lagyan nyo lang ng ng 4 Ayan, 4 mm lang mga buddy. Basta 4 na guhit lang sa caliper mga buddy. Yung caliper nyo. Ayan. 4 na guhit lang mga buddy yan. Medyo na mga buddy yun. Quality ng mga body yun. Same ng ginamitan ng ginamitan ng same ng ginamitan ng ganyan lang ang tutok niyan mga body. Yung sa kanina yung sa dulo. Ayun. 4 mm lang mga body, matic. Standard diyan mga body yung andar niyan mga body, napakaganda. Kasi yan. Shoutout natin yung mga body natin. Dahil tested na yan. Yan yung sa Hyundai mga buddy Yung sa Hyundai. So meron na tayong Churical sa Hyundai. Ayan, sa Hyundai yan. Ngayong umaga, habang day off tayo. Yun yung Churical na maisishare ko sa inyo mga buddy. Ngayon, ito naman D6 GA nito ay naman to, ang injector nito ay common rail na rin itong makina na ito. Sa bako naman nakakabit. Ngayon ito, hindi masailang to. Barbula lang i-adjust mo yung injector nito. Wala nang yan. Salpak lang yan, mga buddy. Ngayon, mga buddy, ang niyan, yung valve clearance sa mga buddy para kumpleto tayo sa D6CA, D6CB. Ang valve clearance ng engine na D6CA, D6CB na yan ay ginagawa ko diyan 15 yan, mga buddy, ginagawa ko 1530. Ayun. Tapos pwede rin diyan ng 24 mga buddy, 1524 ganun, 1524. Pwede rin mga buddy. Yung sa valve clearance sa mga buddy. Yung sa niya, yung sa in yan 15 ka. Tapos
Tapos yun sa exhaust niyan ay ano ka 30. Tapos yung pwede rin yung 15 tapos 24. Ayun. Tip ko na yan mga buddy sa inyo. Ngayon, yung kung buo pa yung specification yung sa valve cover niyan, ayun. Double check nyo buddy yung sa specification. Kasi nakalagay doon yung pinaka valve clearance niya. 15 ganun. 15 30 o 24 15 24. Ganun mga buddy. Based on sa specification ng engine. Kada iba-ibang model ng makina merong ganun. Ngayon kung yung iba wala na, tinatanggalan ng mga kapwa nating mekaniko. Ganun. Ibig sabihin mga buddy, kailangan malaman natin, maano natin kung ano yung ano ng makina. Ngayon depende na lang sa mekaniko, merong ala na nga sa takip, pero nagagawa pa rin. Ayun, at may paraan. Andiyan si Google. Ayan mga buddy. Good morning mga buddy sa ating lahat At napakaganda nung ano natin ngayong umaga habang nag-iinit tayo ng suman ay nag-ano tayo sa D6CA. Nag-share tayo ng knowledge ngayong umaga para sa lahat ng ating mga kabady. Ayun. Susunod natin ay ano mga buddy. Yun yung susunod natin yung ano naman sa vlog natin sa project natin na susunod ay bablog natin yung Hitachi, bablog natin yung PC200-8 pangkuha natin sa norte, bablog natin yung sa EX120 tsaka yung 128. Yung mga project na gagawin natin ibablog natin ngayon para marami ang nakakapanood at maraming sumusubaybay na silent viewer ng Alagang Lakay at nanonood sila at natutuwa sila dahil gumagawa tayo ng mga video. Kaya patuloy tayong gagawa ng mga video mga buddy. Yan. Tsuri ka lang to mga buddy, pero ayan, dahil tayo dating chief mechanic din tayo sa company dati, kaya nakakagawa rin tayo ng mga truck. Kaya pinagdaanan din natin yung mga truck. Ayan mga buddy. Halo-halo na yan, truck at heavy equipment. Ayan, God bless mga buddy. Kaya yung experience natin ay truck mechanic, heavy equipment mechanic, at sa ngayon naman ay hydraulic technician tayo mga buddy ngayon. Yun ang karera natin ngayon mga buddy. Kaya shoutout sa lahat ng kabady natin na mechanic, hydraulic technician dito sa Pilipinas. Ayan, saka sa mga automotive mechanic, yung mga kabady natin. God bless sa ating lahat mga buddy. Thank you for watching. Ayan, OFW. Ayan, thank you for watching. At dito sa buong Pilipinas, yung mga kabady natin. God bless sa atin lahat mga buddy. At yung hindi pa nakapollow, mag-follow na kayo sa Alagang Lakay. Ayan, at para yung lahat ng content natin at mga video ay makasubaybay lang kayo mga buddy. God bless sa atin lahat. Thank you so much mga buddy. God bless. Ayan. At siyempre, God bless natin yung mga boss natin dyan. Ayan. Shoutout natin lahat ng boss natin at saka yung mga bago nating kliyente. Thank you so much mga boss. Kita kits.